Dahil sa nangyaring kaguluhan sa West Philippine Sea, mga boss, ay nagsidatingan at nagsisulputan itong mga US Marines at US Navy dito sa ating bansa. Okay, dito yan sa Subic Bay. Makikita natin sa video na ang mga equipment ng US, mga sundalong Amerikano ay nagsidatingan diyan sa Subic Bay. Okay, hindi natin alam kung ano yung naging status ng agreement na ito, pero sana ipag-pray natin na wala sanang kaguluhan na magaganap sa ating bansa dahil unang-una sa lahat ang magiging epekto nito kapag nangyari itong kaguluhan na ito ay ang kawawa dito yung ating mga kababayang mga Pilipino. Unang-una tayo po ang kawawa dito dahil kapag nangyari po ang giyera laban sa China ay gagawin lang pong battleground itong ating bansa, yung Pilipinas. Alam naman natin na itong Amerika ay sanay ito sa gulo, sanay ito sa giyera. Business to, ginagawa nilang negosyo yung giyera. So hindi natin alam, sana yung mga politics natin dito ay wag sana magpagamit dito sa mga makapangyarihang bansa na ito dahil unang-una sa lahat, ang magiging kawawa dito, yung mga sambayan ng mga Pilipino. Yun yung magiging dahilan ng paghihirap ng mga Pilipino. No? So wag na sana natin maabuso yung mga karapatang pantao dahil nga sa pang-interest lamang na bagay. Okay, so may nangyari kasing insidente last week na isang sundalong Pilipino yung pinutulan ng hindalaki o daliri doon sa West Philippine Sea. Kaya hindi natin maiwasan na magkomento dito. Hindi natin maiwasan na may magagalit, di ba? Sadyang malikas na matatapang at malalakas ang mga Pinoy. Pero hoping na madaan sa maayos na pag-uusap, huwag nawasan ng daanin sa ganitong pamamaraan na giyera, walang mangyayari dahil kawawa ang mga susunod na mga henerasyon at yung ating mga kababayang Pilipino na mga mahihirap dito. Unang-una sila talaga yung mga apektuhan. So yun lang yung aking opinion dito sa nangyayari dahil mainit po itong issue na ito dahil ang politics ngayon sa ating bansa sa Pilipinas ay medyo hindi maganda. Mainit din po yung kanilang labanan, no? Sa side ni PBBM, sa side ni Duterte ay nagkakagirian sila ngayon sa panahon natin ngayon, no. So sana maging maayos at tayong mga kababayang mga Pilipino ay magmahalan para maiwasan ito, yung mga ganitong pangyayari. Ang gagawin siguro natin, kung ako ang tatanungin, ay suggest na siguro muli napapanahon na palakasin yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasi napag-iiwanan tayo yung mga equipment ay medyo wala, kulilat talaga tayo sa bansa natin sa Pilipinas. Palakasin natin yung sandatahang lakas, siguro yung mga kalalakihan ay pwede sigurong pagtrainingin bilang isang military services para lumakas at dumami yung ating mga military personnel. Diba? Kasi ang China, talagang hindi natin kaya tumbasan ang kanilang military. Sadyang napakalakas na mga yan. O ipag-pray na lang natin na wala sanang mangyayaring masama sa ating bansa. Sana lahat tayo mga kababayan ay magsama-sama, magkaisa at manatili na maging mapayapa ang ating bansa. Hanggang sa muli, magandang tanghali sa inyo mga boss.